A blessed day to everyone. Ngayong araw ay sisimulan ko po ang isang serye ng pagtalakay na may temang From Dream to Destiny. I'll be talking about the 10 tests that we have to go through before we will reach our destiny. 10 pagsubok na dapat nating pagdaanan bago natin marating ang ating destiny. Naniniwala ba kayo na meron tayong destiny kay Lord? Kung malaki ang ating destiny, tiyak malaking proseso ang dadaanan natin. The size of your battle determines the size of your blessings. Mas maaga nating mapapasahan ang process. Mas mabilis nating mararating ang kanyang promise. Series dahil isa-isa po nating i-discuss ang 10 tests. So, bali 10 topics po ito. Narito po ang listahan ng 10 tests. Lahat nagsisimula sa letter P. Number 1, pride test. Number 2, pit test. Number 3, palace test. Number 4, purity test. Number 5, prison test. Number 6, prosperity test. Number 7, power test. Number 8, pardon test. And number 9, prophetic test. And last but not the least, purpose test. Kinuha ko po ang teaching na ito sa aklat na nabasa ko na sinulat ni Pastor Robert Morris ng USA. Subaybayan niyo sana hanggang dulo dahil napakaganda at siguradong makaka-relate po tayong lahat dito. Again, lahat tayo ay may destiny. May gustong pagdalhan, may gustong ipagawa, at lahat tayo ay gustong gamitin ng Diyos. Maliwanag po yan sa Ephesians 2:10. Sapagkat tayo nilang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So, may layunin ang Diyos sa buhay natin. We have a purpose in life. We have a mission to fulfill. We are here on earth for an assignment. Sa pagbabasa ko po ng Bible, ay natuklasan ko na mayroon tayong 4 na destiny na dapat nating maranasan. Number 1, we are destined to a place. Lahat ng ipinanganak sa Espiritu o na born again ay nakadestinong mapunta sa isang lugar, and that place is called heaven. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Number 2, we are destined to a person. Sabi sa Romans 8:29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Habang narito tayo sa mundo, ang goal natin ay maging kawangis ni Kristo. To be like Christ in power and character. So we are not only destined to a place, but to a person. Number 3, we are destined to a plan. Paborito nating lahat ito, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. May dapat pala tayong lakaran na plano. At ang planong ito ay ang sumagana at magkaroon tayo ng magandang future. We are destined to prosper, mga kapatid. Sabi ng John 10:10, I have come that they might have life and have it more abundantly. Number 4, we are destined to a purpose. May dahilan o layunin bakit tayo niya pagpapalain. Bakit na tayo ilalagay sa place of honor and influence? Bakit ka naging successful businessman? Bakit ka naging successful politician? Bakit nilagay ka ng Diyos sa showbiz? Bakit nandiyan ka sa media and entertainment? Naniniwala ako na may purpose ang Diyos sa mundo o sphere of influence na pinaglagay niya sa atin. Kagaya ni Joseph at ni Queen Esther, God placed them in the position of power to fulfill a significant part in history. Anong sabi ni Mordecai kay Esther nung natatakot itong lumapit sa hari? Basahin natin ang Esther chapter 4 verse 14. Kapag ipinawalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong sambahayan. Anong malay mo? Baka nga ang dahilan kung bakit ka naging reyna ay para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Kaya pala siya nandoon sa ganong posisyon bilang reyna dahil kakasangkapanin siya ng Diyos. At ang naging role nga ni Esther was the deliverance of the Jewish people from the hands of Haman. At ito ang sinasabi ng Diyos sa atin.
Kapag di natin ginampanan ang ating role, God can raise up somebody else para mangyari pa rin ang plano niya. It's always a great honor and privilege na tayo ay gamitin ng Diyos. Sana maging aware tayo sa calling ng Diyos sa buhay natin. We're not here on earth for nothing. We're not here just to fulfill our own personal desires and ambitions, but we are here to accomplish God's purpose and plan. Our profession is just our job, our source of living. But our life and mission on earth is to expand God's kingdom. Mga kapatid, sa apat na destiny na nabanggit ko, ang series na ito would be dealing on the third and the fourth. Given na may eternal life tayo, at given na magiging kawangis tayo ni Kristo. Subalit habang tayo nasa mundo, may dapat tayong lakarang plano at layunin. Yun po ang pinag-uusapan nating destiny. Sa series na ito ay buhay ni Joseph ang ating pag-uusapan. It took him 13 long years before his dream was fulfilled. And between the dream and the destiny is a long process of moldings and character building. He had to pass through 10 tests before he became the second powerful man in the world. Dahil malaki ang kanyang destiny, kailangang maihanda ng Diyos ang kanyang character. Kailangang handa siya sa paghawak ng malalaking blessing. Because a blessing can either make us or break us. At dahil malaki ang pangarap ng Diyos sa atin, tiyak malaki din ang mga test na ating kakaharapin. God will make sure we can handle the success that He has in store for us. Our character is more important to God than our comfort. Basahin na po natin ang kwento ni Joseph at ito po ay makikita natin sa Genesis 37 beginning verse 2. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Bilha at Silpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at imukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw at ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip na mga mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. The first test na tatalakayin natin is the pride test. Sa 12 anak ni Jacob, lumalabas na si Joseph ang pinakapaborito. At litaw ang favoritism na ito dahil binigyan ni Jacob si Jose ng damit na kakaiba. Sabi sa English, a coat of many colors. Bagay na kinainggitan sa kanya ng kanyang mga nakakatandang kapatid. Bukod sa pagiging niyang paborito, ano-ano pa ang mga factors na nag-contribute sa galit ng mga kapatid niya sa kanya. Sinabi sa verse 2 na si Joseph ang tagasumbong sa kanyang tatay ng mga kasalbahian ng kanyang mga kuya. Kaya masama ang loob nila kay Joseph dahil lagi silang nilalaglag nito. Pangatlo, isang gabi na naginip si Joseph at ikiwento pa ni Joseph ang panaginip niya na lalong nagpatindi ng kanilang galit at inggit. Alam niyo ba kung bakit? Hindi lang sila nagalit dahil sa panaginip. Nagalit sila the way na ikwento ito sa kanila ni Joseph. Nagkakaroon na ba kayo ng idea kung anong problema kay Joseph? Given na pangit ang ugali ng mga nakakatandang kapatid niya. Ngunit hindi ba posible
na si Joseph, because he was overwhelmed by the love of his father, ay nag-develop din ito sa kanya ng sabihin nating pride sa kanyang puso. Bakit ganun na lang siya umasta na nayayabangan sa kanya ang kanyang mga kuya? Maaring sa mga panahong ito, si Joseph ay napakabata pa. Kaya't maaring hindi niya napapansin na may tumutubo na palang yabang sa kanyang katawan. Maidagdag ko lang na hindi lang mga kapatid niya ang nagalit, maging tatay niya ay nagalit din. The way na ikwento ni Joseph ang kanyang panaginip. Nakakita na ba kayo na kapag magkwento ay may kasamang yabang? Marahil yun po ang naramdaman nilang lahat. Nakaka-relate po ako dito at sana kayo din. Bilang isang pastor, simula age 19, ay naalala ko ang mga panahong naramdaman ko din sa puso ko ang pride na ito. Sa mura kong edad ay naging kauna-unahang chairman po ako ng Body of Christ in the whole province of Sorsogon way back year 1994. At yun po'y straight na 14 years. Sa mura kong edad ay may mga ilan-ilan ding nag-a-appreciate ng aking konting talent sa pag-preach. And since napaka-immature pa noon ang aking character, tinamaan din ako nitong pride. May mga taong nayabangan sa akin. Subalit, mas naranasan ko ang may magalit at mainggit sa akin no ako'y sinisimula ng i-bless ni Lord. Nagkaroon na ako ng mga sasakyan, nagkaroon ng sariling bahay, at nakapag-travel sa ibang bansa. Lalo na nung matapos ang aming katedral na kahit papano ay may kalakihan talaga ang halaga. Ay nasense ko na nagkaroon ako sa puso ng spirit of pride. Hindi naman sobra o sukdulan, but the fact na marami ang naiinggit at nagagalit sa akin, ay ina-assume ko na may problema na din sa akin. Maybe sa nagiging kilos, pananalita at lakad ko, ay maraming naaalibadbaran at nayayabangan. Alam kong alam nyo ito na kapag ang tao ay may nararating o may naaabot sa buhay, ang tendency ay umabang at magmalaki. Saan ba unang makikita o mababakas ang spirit of pride sa isang tao? Sa pananalita. Pakinggan nyo kung paano magsalita ang taong ma-pride o mayabang. Kailangan niyang i-build up ang kanyang sarili. Kailangan niyang i-broadcast o ipangalandakan ang kanyang mga achievements. Laging nakasentro sa kanyang husay, sa kanyang galing at talino. Laging bida ang kanyang sarili. Ang kanyang mapabilib ang mga tao para makakuha siya ng acceptance, papuri at respeto. May kilala ba kayong ganyan? Ano ba ang nasa gitna ng word na sin? Di ba ay? Ganon din ang Lucifer. How about yung word na pride? Di ba coincidentally ay puro ay? Ako. Ganyan po ang ma-pride na tao. Laging ako ang bida. Ang unang sin sa Bible ay may kinalaman sa pride. Nagsimula ang pride kay Lucifer. Dahil siya ang pinakamagandang anghel at binigyan ng napakataas na posisyon, ay tinubuan siya ng pride at inambisyong pantayan ang Diyos. Mababasa natin yan sa Isaiah 14 verse 12. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga lupa. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ngunit anong nangyari? Nahulog ka sa daigdig ng mga patay, sa kalalimang walang hanggan. Napansin niyo ba mga kapatid? Sabi ni Lucifer, aakyat ako sa langit. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Aakyat ako sa ibabaw ng mga bituin. Papantayan ko ang kataas-taasan. Pero saan po siya humantong? Nahulog siya sa kalalimang walang hanggan. Kahit ang sabi ni Solomon sa book of Proverbs, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Nauuna lagi ang pride bago ang pagbagsak. Dito po gustong ingatan ni Lord si Joseph. At ito rin ang babala ng Bible sa atin. Pride should be our worst enemy, while humility should be our greatest friend. Kaya naman sa Kingdom of God ay pagpapakumbaba at servanthood spirit ang itinuro sa atin ni Jesucristo. Dahil gusto niya tayong manatili sa taas at hindi makaranas ng pagbagsak. Ipinangako naman sa atin
na sa pagpapakumbaba ay may pagtataas o promotion na naghihintay. May sinasabi sa atin sa James 4, 6 and 10. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. God is not against success. God is not opposed to being successful and being on top. But He warned us not to be arrogant, not to be conceited, and not to be prideful. At di ba napakagandang maranasan na ang Diyos ang siyang magtataas sa atin? Ano daw po ang susi? Humble yourself in the sight of the Lord. May narinig na ba kayong kwento ng mga dating mayayaman na celebrities? Mga dating sikat dahil sa kanilang naabot na success. Ngunit sa bandang huli ay bumagsak at naghihirap ngayon. Isa sa mga rason ay ang hindi makontrol na yabang sa katawan. Ang feeling nila na parang hindi na sila nakatapak sa lupa. Though ang pride naman ay hindi lang exclusive sa mga mayaman at sa mga may narating na sa buhay. Ang daming pobre na ma-pride. Mukhang mas marami pa nga. Ang dami kong kilala na hindi naman mayaman, hindi naman successful sa buhay. Wala pa namang napapatunayan. Pero grabe kong umasta. Laway lang ika nga ang puhunan. Ang lakas makapanlait sa kapwa. Parang butiki na nakadikit sa kesame. Pero ang sinasabi ay, hey, panoorin niyo ako. Buhat-buhat ko ang buong bahay. Wala naman pong mapapala sa pagyayabang sa totoo lang. Bukod sa ito'y malaking kasalanan, laging pagbagsak ang kinasasadlakan. Saan ba pinulot si Joseph? Bunga ng pagkainggit at matinding galit ng kanyang mga kapatid. Inihulog siya sa balon, di po ba? Pagbagsak ang napala ni Joseph dahil sa dila niyang di mapigilan na hindi magsalita. Pride has to be heard. However, the real problem talaga is not the tongue or the mouth, but the heart. Sabi ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang problema sa taong may pride ay ang kanyang puso. Puso na punong-puno ng insecurity. Kaya pala kailangan nilang magpasikat, magpabida at magyabang ng lahat ng kanyang naabot dahil gusto niyang magkaroon ng acceptance. Ang gusto niya ay attention, yung feeling important siya, feeling significant. Gusto niya ay pinapalakpakan. Ngunit sa likod ng insecurity, ang totoong problema ay fear, takot. Kailanman ang takot ay hindi tamang motivation sa buhay. Mali pong motivation na kaya tayo nagsisikap ay dahil takot tayo maghirap. Takot tayo mapahiya. Ayaw nating pinagtatawanan. So our tendency ay magyabang at palabasin na we are somebody. Sa buhay na ito, kapag ang isang tao ay insecure, he wants to please everybody. But the problem is we cannot please everybody. Sa buhay na ito, kahit ginagawa mo ang tama, ay laging may kokontra at laging may mga taong hindi masaya. If our motivation is to please God, as long as you are doing your best, as long as you are doing it for God and in the name of excellence, kahit may mga magbasa sa'yo at mag-criticize, hindi ka apektado. Dahil hindi mo hinahangad ang approval nila, kundi ay ang approval ni God. Ang tamang motivation is love. Ang love ay hindi nakasentro o nakafocus sa sarili. Nakafocus ang love sa Diyos. Kung nakafocus tayo sa Diyos, ang gusto nating approval ay ang approval ng Diyos. Ang ating sense of security and identity ay nanggagaling sa Diyos. Ang laging inaatake ng dyablo ay ang ating identity. Noong si Jesus ay mabautismohan, ay may tinig na narinig, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Subalit, few verses later, noong siya'y tinutokso ni Satanas, pansin nyo kung ano ang pagkasabi ni Satanas kay Jesus sa Matthew 4, verse 3. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Ano bang inalis ni Satanas sa sinabi ng Diyos kay Jesus? Inalis niya ang salitang beloved. Sinabi niya lang, kung ikaw ang anak ng Diyos. Bakit? Kung reveal sa atin na mahal tayo ng Diyos, sapat-sapat na yun para hindi tayo ma-insecure at mawala ang fear sa ating puso. Kaya si Jesus sabi sa John 13 verse 3, nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Alam ni Jesus kung sino siya.
at kung kanino siya nanggaling. Kaya hindi kawalan ng dignidad sa kanya na hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, hindi mahirap mag-serve sa mga taong healthy ang kanyang self-image. Ngunit sa mga taong mababa ang self-esteem, mahirap mag-serve. Mga kapatid, ngayong tayo ay Kristiyano na, ang ating identity ay hindi batay sa kung ano ang meron tayo at kung ano ang naabot natin sa buhay. Ang identity natin ay hindi batay sa kung magkano ang pera natin sa bangko. Hindi ito batay sa bahay o lugar na ating tinitirhan. Hindi ito batay sa car na ating sinasakyan. Ang identity ng isang Kristiyano ay nakabatay sa relasyon natin kay Kristo. It's not what we have, but who we have, mga kapatid. Hindi nagbabagong style na ito ni Satanas. Noong pa man sa Garden of Eden, ay ito na ang ginawa niyang pang-akit para magkasala ang tao. Ang tawag nga sa tatlong tukso na ito ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Noong nakapasok ang pride, ay bumagsak ang tao. Ngunit nung si Jesus ay tuksuhin ng dyablo, gamit din ang pang-akit na tatlong binanggit ko. Ngunit napasahan ito ni Jesus. Jesus passed the pride test. Jesus is our best example to follow in the area of humility. He humbled himself even up to the death on the cross. Kaya naman he was promoted by God and made him the head of all creation. He was given a name that is above every other name. Mga kapatid, katulad ni Jesus, katulad ni Adan at Eva, katulad ni Joseph, lahat tayo ay dadaan sa pride test. Nawa ito'y ma-detect agad natin. Kapag napapadami ng kwento, i-check natin ang ating puso. Baka may pagyayabang na. Delikado. Kailangan maayos natin ang ating identity. Dapat alam natin na we are already accepted in the beloved. We are celebrated sons and daughters of God. Hindi natin priority ang approval ng tao, kundi ay ang approval ng Diyos. Kapag tayo nalalagay sa alanganin na kailangan nating pumili kung sino ba dapat ang i-please natin, piliin po natin ang Diyos, hindi ang tao. Please don't get me wrong. Kailangan din ng tao ang appreciation mula sa iba. Kaya nga pag nag-FB ka, kaagad ang inaalam mo ay nakailang likes na ba ako? Ilan na ba ang views ng page ko? Pagkatapos nating mag-preach, we enjoy to hear positive comments. Ngunit paano mo malalamang may pride ang tao sa kanyang puso? Kapag labis ang nasasaktan at nag-overreact sa mga negative comments, at kapag may nagbabasa sa'yo, ang tendency mo ay laging i-block sila o i-unfriend. Mga kapatid, bantayan natin ang ating puso from that spirit of pride. Kapag ang tao ay gaya ni Joseph ay bata pa, at katulad ko nung ako'y nagpapastor na sa edad na 19, normal minsan makaramdam ng yabang. Pero napansin ko, kapag nagkakaedad na at nagmamature na tayo spiritually, na-handle na po natin ang spirit of pride. Saan ba napupunta ang malaking volume ng tubig? Tuwing may baha. Di ba sa mabababang lugar? Ganon din ang Diyos at ganon din ang blessings. Attracted sila sa mga may mabababang puso. Kaya kung ako sa iyo, magpakumbaba na lang tayo. God bless you and have a nice day.